Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Meron tayong namomonitor na panibagong banta ng bagyo na mabubuo next week at nagkakapareho na ang datos ng mga weather models. Alamin natin ang pinakabagong update sa forecast track nito. Kahit may kalayuan pa ay magandang alam natin ang mga pagbabago sa sistemang ito. Ngayong araw, patuloy na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan, Visayas at Mindanao. Sa madaling paliwanag, ang ITCZ ay parang meeting point ng hangin mula sa hilaga at timog. Kapag nagsalubong ang mga ito, umaangat ang hangin at mabilis na nabubuo ang makakapal na ulap, kaya madalas nagdadala ito ng thunderstorms at bigla ang buhos ng ulan dulot ng ITCZ. Sa forecast condition ngayong araw sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, gayon din sa Bicol Region at Quezon, asahan ng maulap na may pulupulong ulan at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi dahil sa umiiral na ITCZ. Hindi buong araw ang ulan pero kapag bumuhos maaaring malakas, kaya posible ang biglaang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na madalas bahain o may matirik na dalisdis. Kung nasa gilid ka ng bundok o landslide prone area, maging alerto sa pagguho ng lupa. Samantala sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, magiging maulap na may katamtamang mga pag-ulan, dulot naman ng northeast monsoon o amihan. Ang amihan ay malamig na hangin dahil mas tuyo ito, hindi nagtatambak ng ulap kaya kalat-kalat lang na ulan ang kadalasang dala nito. Sa Ilocos Region, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na may bigla ang mga pag-ulan dahil pa rin sa amihan. Kumbaga manipis na ulap lang ang dala ng amihan dito kaya pansamantalang ambon tapos lilinaw din. Pero mag-ingat pa rin sa madudulas na kalsada kapag umambon. Para naman sa Metro Manila at sa natitira pang bahagi ng Luzon, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang rain showers o thunderstorms pagsapit ng hapon at minsan sa gabi dahil sa umiiral na localized thunderstorms. Ang ganitong kondisyon ay nabubuo kapag sobrang init ng lupa, pag-akyat ng mainit na hangin, nagiging malalaking ulap na bigla na lang bubuhos ng malakas pero sandali lang. Kaya posible pa rin ang flash floods at landslides lalo na kung malakas ang pag-ulan sa loob ng ilang minuto. Kung biglang dumilim ang langit at lumakas ang hangin, maging alerto bagamat panandalian lamang pero matindi ang mga thunderstorm na ganito. Para naman sa lagay ng kondisyon ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon iiral ang katamtaman hanggang malakas na hangin, pahilagang silangan na may maalong karagatan na aabot sa 2.5 hanggang 4.5 meters na taas ng alon. Sa ngayon, malakas ang ihip ng amihan sa Northern Luzon dahil malamig at mabilis ang hangin ito, mas tumitindi ang hampas sa dagat kaya mas malalaki ang nagiging alon. Kaya sa mga mangingisda na may maliliit na bangka, iwasan muna ang pumalaot sa ganitong kondisyon, mataas ang alon at mabilis lumakas ang hangin. Sa Visayas at Mindanao, asahan ng katamtamang ihip ng hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang katamtamang hampas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ang hangin dito dahil galing ito sa silangan at hilagang silangan, pero kahit hindi malakas, kapag nagtuloy-tuloy ang hangin sa ibabaw ng dagat, nagdudulot ito ng alon na pwedeng umabot ng halos 3 metro. Sa natitirang bahagi ng Luzon, iiral ang mahina hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan na may taas ng alon na aabot sa 1.2 hanggang 2.5 meters. Dala pa rin ng amihan ang hangin dito pero hindi na kasing lakas ng nasa Northern Luzon. Mas banayad ang bugso kaya mas kontrolado ang pag-alon pero maaari pa ring umabot sa 3 metro lalo na kapag may biglang pagbugso. Mahalagang tandaan, kahit na walang bagyo, ang Intertropical Convergence Zone o mas kilala bilang ITCZ ay isang malawak na weather belt na umiikot sa mundo palapit sa equator, kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa hilaga at hangin mula sa timog. Kapag nagtagpo ang dalawang direksyon ng hangin, umaakyat ito at nagbubuo ng makakapal na ulap, kaya nagiging delikado na dahil malakas na ang pag-ulan at thunderstorms. Kahit walang bagyo ay kaya nitong magdala ng pabugso-bugsong pag-ulan na maaaring tumagal o biglang lumakas na may kasamang pagkulog at pagkidlat na may malakas na hangin, kaya posible ang flash floods lalo na sa mababang lugar at posible ang landslide sa mga matataas o malalambot na lupa.
Bukod dito, ang mga lugar sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon ang madalas na mas direktang naapektuhan ng ITCC, kaya mas mataas ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorms dito. Ngayon, update naman tayo sa posibleng pagbuo ng susunod na bagyo. Kahapon, may low pressure area tayo na namomonitor sa may silangang bahagi ng Mindanao, pero nananatiling mababa pa ang tsansa nito maging bagyo. Ibig sabihin, kulang ang init ng dagat kaya walang lakas na may higop at masyadong magulo ang hangin sa itaas. Kaya kahit na walang bagyo ngayon ay patuloy naman ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang nagbubuo ng makakapal na ulap sa tropics. Kapag nagtagpo ang dalawang magkaibang hangin dito, umaakyat ang hangin, nagiging ulap at kalaunan ay uulan na. Kaya asahan pa rin natin ang mga malalakas na pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kasabay nito sa hilagang silangan ng bansa, umiiral na ang lumalakas na amihan na magdadala ng mas malamig na hangin sa norte. Mas magaspang din ang dagat sa northern seaboards kaya mag-ingat ang mga mangingisda. Kapag malamig ang hangin mula sa hilaga at mainit ang dagat sa paligid, para itong dalawang temperatura na naglalaban, nagbubuo ng mahabang ulap at tuloy-tuloy na ulan sa Cagayan Valley hanggang Aurora at Quezon. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng maulap na panahon kahit walang bagyo o LPA. Ayon naman sa pinakabagong datos mula sa ilang international weather models, may senyales na posibleng may isang potensyal na bagyo na mabubuo sa silangan ng Luzon sa susunod na linggo. Kapag tumaas ang moisture at umiinit ang dagat sa Western Pacific, nagiging mas favorable ang environment para magbuo ng low pressure area. May mga modelong nagpapakita ng posibilidad na dumaan ang sistemang ito malapit o sa mismong eastern part ng Luzon, habang ang iba naman ay nagpapakita ng pagyuko nito patungong Visayas o sa open sea. At dahil long range forecast pa ito, natural na marami pang pwedeng magbago sa lakas at galaw nito. Habang mas malayo ang forecast, mas malawak ang pwedeng mangyaring senaryo. Hindi natin inuuna ang konklusyon pero hindi rin natin pwedeng baliwalain dahil malinaw na ang senyales ng development nito. At kahit wala tayong sinusubaybayang bagyo ngayong linggo, nariyan pa rin ang ITCZ na hindi dapat minamaliit. Ito ang nagdadala ng biglaang buhos, matinding pag-ulan at posibleng pagdulot ng baha, biglaang pag-apaw ng sapa at traffic disruptions. Samantala, lumalakas naman ang amihan sa Northern Luzon, kaya aasahan ng mas malalakas na hangin at mas malalaking alon sa hilagang baybayin. Sa mga nagtatanong kung lalakas ba ang sistema, mananatiling mahina o tuluyan bang mawawala, sa mga susunod na araw, unti-unti na nating makikita ang itsura at galaw nito. Habang lumalapit ang panahon, mas tumitibay ang accuracy ng forecast kaya mas madali nating makapaghanda. Kaya magandang nakatutok tayo sa mga susunod pa nating update sa lagay ng ating panahon dahil ang maagang kaalaman ay susi sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat ngayong makakaranas tayo ng maulang panahon.